Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang kagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na kinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Kung di ba? Ang Biblia, tama ang pagsasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan? Magkamukha sila. Magkawangis sila. Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Brad Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin Sino ang unang-unang kamukha ng anak? Di ba, mas madalas ang kamukha ng anak yung magulang, Brad Mel? Tama po yun. Ayan. Kaya ang kamukha ng ama, yung anak niya, si Kristo yon. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Hebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Kolosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Brad Mel? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang berbo ay suma sa Diyos.
Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang sumasa Diyos? Yung verbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Daniel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung verbo. At yung verbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Diyos. Ket ti verbo isu Diyos. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Diyos. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung verbo na kasama ng Diyos sa 14, Brad Mel? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung verbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, tani Ama, dakdakel ngem siyak. Tamo? Ni Ama, dakdakel ngem siyak. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit. Ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Di yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan. Pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak. Yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung Ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Once saved, always saved. Totoo daw po yan? Hindi po totoo yan. Once saved, always saved. Once saved, but if you are not going to be careful, you will not be saved in the judgment day. Mapapahama ka po. Pakinggan nyo ha. Sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya
subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O, tingnan nyo, tinatakwil din ng Diyos ang tao eh. Yan, nasa kanya na si Kristo. Sumasampalataya na siya. Pero itinatakwil pa eh. Bakit? Meron po kasing dahilan para ang Diyos itakwil niya ang tao. Pag nagpabaya ka, kahit na inailigtas ka niya na sa kasalanan, inalis ka niya na sa kadiliman, nagpabaya ka, tatakwil ka niya. Pakinggan nyo ang unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ayan. Sabi diyan, kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Di ba? Itatakwil ka rin niya pagka ikaw ay pababayaan mo ang Diyos. Kaya dapat, once you are saved from the power of darkness, and once you have known the righteousness of our Lord, mag-iingat ka. Pag hindi ka nag-iingat, mahihiwalay ka rin. Si Judas nga apostol pa kung mo nagtraidor, napahamak. Di ba? Napakarami pong mga napahamak ng una, hindi na natili, nahiwalay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:18 hanggang 19. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Yun, sabi ng Biblia, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila. Dating kasama ng Diyos yan. Nahiwalay sila sa Diyos. At alam nyo yung nahiwalay sa Diyos, dati mo nang kasama ang Diyos, tapos humiwalay ka, wala ka pong kaligtasan nun. Sa 4:6 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Wala na pong pag-asang mabago pa sa pagsisisi yung nakaliwanag na, nakalasap na ng salita, nakaalam na ng kapangyarihan ng panahon darating, at saka nahiwalay sa Diyos. Kaya yung salita na once saved, always saved, wala pong ano yan. Walang batayan sa Biblia yan. Mali pong aral yan, kapatid. Pwede bang pakipaliwanag mo yung tungkol sa doktrina na once saved, always saved? Ito ba ay sinasang-ayunan ng Biblia o ano? Alam mo, kapatid, hindi totoo yung once saved, always saved. Ang salvation nag-uumpisa sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, then nag-umpisa na yung salvation. That is the first step to salvation, to have faith in the Lord Jesus Christ. But you must not only have faith, you must continue. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Therefore, it is very clear in the verse that some of the Jews have faith in him already. They believed on him. And what he said is, if those that believe will continue in my word, then ye are my disciples indeed. So to become a real disciple, or undoubtedly a disciple of Christ, you have to continue in the word of Christ. You have to continue in his teachings. You do not stop there by faith. Because even though you have faith, there are those who have faith
that calls later. Let us read in the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 11, 12. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. Tagalogin natin. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipagnasang mag-asawa, na nagkakaroon ng kahatulan, sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. At tinan mo, itinakwil nila yung unang pananampalataya. What they have started, nagkaroon silang pananampalataya, nasa first step na sila ng salvation, ay itinakwil nila bandang huli, nag-asawa sila, kinalimutan nila yung aral. So hindi totoo na yung once saved, always saved. Kasi nasa first step na ng salvation, saved na. Na-save na sa world, na-save na sa kasalanan. Tapos, itinakwil nila yung unang nilang pananampalataya, so hindi na sila maliligtas. Anong katunayan? Yung first step of salvation, yun ng faith, you are saved by faith. 2:8 ng Efeso. For by grace are ye saved through faith. How are you saved? By grace, you are saved through faith. But if you are going to live that faith, are you going to be saved? Let us read 5:12 of 1 Timothy. Having damnation because they have cast off their first faith. Although they are already saved by faith, through grace and faith, but if they live that faith, they will be having damnation. O totoo ba ngayon yung once saved, always saved? If you will live the faith, although you are saved in faith, if you live that faith, you will receive damnation. Katunayan, 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog, it says, Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? O, kita mo, kahit nasa pananampalataya, kahit saved ka, nasa pananampalataya, nasa iyo na si Kristo. Pag hindi ka mananatili sa pananampalataya, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka. So, hindi totoo yung once saved, always saved. Another proof is in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Kagaya natin sa Ilocano. Tasaan na mabalin, adagiti nalawagan iti naminsan, ket naramanan dati sagot a nailangitan, ket naaramid da a mairaman iti Espiritu Santo. Ket naramanan da tinaimbag asa uti Dios ken dagiti pannakabalin ti biag a mapasungad. Ket kalpasan na simmina da saan a mabalinen a pabaruan ida iti panagbabawi. Idinto nga inlansada manen a maipaay kadakwada ti anak ti Dios ket isu imbabainda iti sangwanan dagiti amin at tattao. Ayan, sa Tagalog, Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. ang liwanag niyan, kahit na naligtas ka na dahil sa pananampalataya, kung hindi ka naman mananatili, nahiwalay ka, ay wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktrina, once saved, always saved,
yan po ay kalaban ng Biblia. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. I hope you understood. Brother Eli, salamat sa iyong paliwanag.